Hallelujah, praise the Lord. Magandang umaga po. To God be all the glory. Kinakailangan nating mapakinggan ang salita ng Diyos sa magitan ng Espiritu Santo. Kung handa na kayo, tunghayan natin. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan. Walang pwedeng magsabi na ako ay matuwid kahit sino ka pa. Kung naunawaan mo ang salita ng Diyos, lahat tayo makasalanan. Anong kinakailangan? Ang sinabi ng Diyos sa John 3:3, you must be born again. Kinakailangan ay panganak ng muli. Paano kayo papanganak na muli? Hallelujah. Kinakailangan ay maniwala ka. Maniwala ka sa Panginoong Hesukristo na siya lang ang namatay, siya lang ang nabuhay sa ikatlong araw upang lahat tayo ay maligtas. Paniwalaan mo yan. Sabi sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Not only you, you and your family. So, sa salita ng Diyos, kung ikaw ay mananalig at mananampalataya, ito ay kaligayahan para sa iyo at sa iyong pamilya, sa iyong mahal sa buhay. Ito ay pagpapala. Hindi maiigahan ng iyong lamesa ang pangako ng Diyos. Laging may pagkain ka, laging may pantustos sa mga pangangailangan mo, dahil ang Diyos mo ay Diyos na buhay. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Kung nilikha niya ang langit at lupa, siya ang nagmamay-ari ng lahat. At pwede niyang ikuman kanino mang tao, kanino mang espiritu na ikaw ay pagpalain, na ikaw ay dalan ng mga bagay na material na pangangailangan mo. Pera, pagkain, damit, lahat. Tutulungan ka dahil ang Diyos, pag iniutos ng Diyos, ang tao ay walang magagawa. Kahit ang hayop, pag iniutos ng Diyos na magsalita, ang donkey ay nagsasalita. Ang lahat ay walang magagawa malibang ang Diyos ay sumasa iyo. Kinakailangan ang Diyos ay sumasa atin. We must be born again. John 3:3. So, una ay maniwala tayo at by hearing and hearing by the word of God, faith cometh. Dumadating ang pananampalataya. Hindi ka magkakaroon ng pananampalataya, kapatid, kung walang salita sa puso mo, kung wala ng salita ng Diyos. Dahil ito ang nagpapatibay, nagbibigay sa atin ng pananampalataya upang malaman natin ang daan, katotohanan, at upang matanggap natin ang buhay, buhay na mahaba sa lupa, buhay na walang hanggan sa kalangitan. Unawain mo, kapatid ko, dinggin mo. Sinasabi dito sa John 1:12, receive Him, receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Walang ibang tagapagligtas, wala nang ibang Diyos. Ang Diyos ay iisa na may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, Espiritu Santo, ang Anak na namatay upang tayo ay maligtas. Iisa lang ang tagapagligtas. Ang Diyos sa magitan ng Espiritu Santo at sa kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu. So, paano mo tatanggapin? Kinakailangan manampalataya ka. Ito ang daan upang matanggap mo ang Panginoong Diyos. Kung wala kang pananampalataya, lalansihin ka ng dyablo sa kanyang mga kalikuan, sa kanyang kasamaan, sa kanyang kasinungalingan, at ikaw ay magiging anak niya. Kaya importante, kapatid ko, unawain mo. John 1:12, receive Jesus Christ as your Lord and Savior. There is no other Savior. Ang lahat ng Diyos ay Diyos-Diyosan. Maniwala ka, kapatid ko. Ang kaluluwa ay dapat maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaluluwang yan, kahit yung mga namatay kay Kristo, sa pagdating ng Panginoong Hesus, magniniig ang katawang iyan na namatay at ang Espiritu at bibigyang buhay ng Diyos, glorified body. Pwede tayo, sabi ng Biblia, you are like God. Akyat, baba tayo, sa lupa, sa langit, sa lupa, sa langit. Kung nasaan ang Panginoong Hesus, nandoon tayo. Hallelujah, praise the Lord. Unawain mo, unawain nating lahat. Hallelujah. Ang kasasapitan ng matigas ng ulo ay distraction. Walang hanggang pagdurusa kasama ni Satanas sa huling yugto ng parusa ni Satanas kung saan ikukulong na siya at ang mga hindi naniniwala sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Sabi dito sa Romans 10:9, confess with your mouth that Jesus is Lord. Kinakailangan ipahayag natin. Hindi pwedeng
na nakatahimik tayo. Ipahayag mo, Jesus, ikaw ang Diyos na totoo. Naniniwala ako, nananampalataya ako sa iyo na ikaw ay namatay at nabuhay para sa aking kaligtasan. Mula ngayon, ikaw na ang aking Diyos at tagapagligtas. Iyan, kapatid ko, ipahayag mo. Ipahayag mo sa iyong mga labi, ito ang kaligtasan. Hallelujah! Praise the Lord! Kung hindi mo ipapahayag, uunahan ka ng dyablo. Ang ipapahayag mo ay ang kasamaan ng dyablo. At ikaw ay madidestroy. Kawawa naman. Kaya kapatid ko, linawin natin ang ating pag-iisip. Sinasabi dito sa Acts 1:5, God through our Lord Jesus Christ will baptize us with the Holy Spirit. Ito ang buhay, ang Espiritu Santo. Kung mabautismohan tayo ng Espiritu Santo, ang Diyos ay sumasa atin na. Kapatid ko, magsaya ka. Kung tinanggap mo si Jesus, nabautismohan ka ng Espiritu Santo, ang Diyos ay sumasa iyo na. Kinalimutan na ang kasalanan mo. Yung mga utang mo, na winaldas mo, kung saan mo ginastos. Yung mga kinurap mo, pinatawad ka na ng Panginoon Diyos. Pero makukonsensya ka, kinakailangan, ibalik mo lahat ng mga hindi ka nais-nais sa mata ng Diyos. Katulad din ng mga lingkod ng Diyos na nagnakaw. Sila ay nakamatay dahil sikreto nilang kinuha ang pag-aari ng Diyos. Ang lahat dito sa lupa ay pag-aari ng Diyos. Ang kaba ng bayan ng gobyerno ay pag-aari ng Diyos. Pag ito ay ninakaw mo, kapatid ko, at hindi ka nagsisi, hindi ka nagbalik, hindi mo tinanggap si Jesus, kapatid ko, iisa lang ang patutunguhan mo. Kakapraso ang buhay sa mundo. Kahit sabihin mo 200 years old ka na, kakapraso lang yan, isang bula lang yan. Pagdating ng iyong kamatayan at hindi ka nagsisi, hindi mo tinanggap si Jesus, nakakatakot, kapatid ko. Huwag ka nang magsinungaling sa harapan ng mga tao. Nagdudunong-dunungan ka, sinasabi mong matuwid ka, wala kang kasalanan. Ang nakakaalam ng ating sarili ay hindi tao, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya nga, makonsensya ka. Unawain mong mabuti kung naririnig mo ito. At kung ikaw ay kamag-anak ng mga taong malayo pa sa Diyos, sabihan mo sila na hindi ang material na bagay, ang pera sa mundong ito, ang pag-aari, ang kaligtasan ng tao, kundi ang matuwid, ang Panginoong Jesus na tatanggapin mo at magsisi ka sa iyong kasalanan. Ito ang importante sa buhay ng tao. Kaya nga, sinasabi dito ay kailangan mo ng Espiritu Santo. Kaya kapatid, gusto mo na mabuhay ka ng walang hanggang buhay at buhay na may contentment sa lupa? Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo na iyong tagapagligtas. Ngayon, nang mabautismohan na tayo ng Espiritu ng Diyos, ito na ang panahon, sinasabi sa John 4:24, now we can worship God in Spirit and truth. Hindi mo pala masasamba ang Diyos sa kanyang templo kung wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Ang sinasamba mo ay Diyos-Diyosan. Ang sinasamba mo ay distraction ng iyong sarili. Ang sinasamba mo ay si Satanas na sa pasimula pa ay manlilinlang at sinungaling. Worship God, kinakailangan wala kang sasambahing litrato. Ang Diyos ay Espiritu. Wala kang sasambahing estatwa. Wala kang sasambahin kung ano-anong nilikha ng tao. Kabilin-bilinan ng Diyos at kinagagalitan, kinamumuhian ng Diyos. Na ikaw ay sumasamba sa nakikita mo. Huwag mong gawa ng litrato si Jesus. Jesus na itim, Jesus na puti, Jesus na maliit, Jesus na medium. Hindi mo dapat sabihan, hindi mo dapat gawan. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang templo ng Diyos ay ang sarili mo. Nang tinanggap mo si Jesus, yan na ang templo ng Diyos. Mag-worship ka sa Diyos, manalangin ka, umawit ka, sambahin mo ang Diyos sa kanyang templo, sa kanyang templo ang iyong katawan. Iyan ang sinasabi sa Biblia. At ang pagniniig, ang fellowship, ay ang gathering ng mga anak ng Diyos upang sama-sama tayong magpuri. Pero individually, bawat isa sa atin, araw-araw, kinakailangan sumamba ka sa Diyos.